Isipin mong nakaupo ka sa labas, umiinom ng kape, ninanamnam ang simoy ng hangin, payapa, tahimik, parang walang mali sa mundo. Biglang may lumapit na matandang lalaki. Mukha siyang payat, mahina, at pagod. Parang taong halos hindi naaalagaan ang sarili. Nag-aalok siya ng sariwang karne. Pinapabili ka. Siguro maiisip mong kaawaan siya. Siguro naisip mo pa, bakit hindi? Baka kailangan lang niya ng kaunting pera para makaraos. Pero nang buksan mo ang bag, sa halip na karne ng baka o tupa, isang ulo ng tao ang nakita mo. Ang nakakagulat na kasong ito ay nag-viral. Ito ang tungkol sa isang lalaking nag-ikot sa kanilang baryo, nagbebenta ng karne mula mismo sa katawan ng kanyang asawa. Ito ang kwento ni Tarzom. Biyernes, Mayo 3, 2024. Isang malamig na araw sa Season 12 sa maliit na nayon sa Rangka District ng Siamis, West Java. Karaniwan sa panahong iyon, umuulan mula pa sa madaling araw. Nananatili ang mga tao sa bahay, nakabalot na kumot, umiinom ng mainit. Pero hindi noon, hindi umuulan, malamig lang, at hindi sumisikat ang araw. Maliban sa mga taong kailangan ng pumasok sa trabaho. Kasama doon si Yoyo Tarya. Karaniwang araw lang iyon para sa kanya. Habang naghahanda siya para sa trabaho, bandang 7:30 AM, nakakuha siya ng tawag mula sa kapitbahay. Sinabi nila na si Tarzom, ang lalaking kilala sa pagkatay at pagbibenta ng tupa sa palengke, ay nagwawala na naman. Akala ni Yoyo, baka sinubukan na naman itong saktan ang sarili, gaya ng ilang beses nang nangyari. Kaya pumunta siya sa bahay ni Tarzom para silipin ito. Pero bago pa siya makarating, nakita niya si Tarzom malapit sa sementeryo ng nayon. May hawak na plastic bag na may dugo. Mula sa malayo, narinig niyang nag-aalok ito ng karne. At nakakapagtaka iyon. Bakit siya naglalako sa daan kung ang palengke ay ilang hakbang lang? Pagkakita ni Tarzom kay Yoyo, lumapit siya. Hawak pa rin ang bag, ngumiti at nagtanong, "Sir, gusto niyo bang bumili ng karne?" Nalilito si Yoyo. Tinanong niya kung anong karne iyon. Ngumiti si Tarzom at sumagot, "Karne ni Yanti." Si Yanti ang asawa niya. Tumama ang sagot na iyon kay Yoyo at parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. Hindi na siya nagsalita. Tumalikod siya at tumakbo. Diretso sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa nayon. At buti na lang, nakita pa nila si Tarzom at malapit lang. Pero ang nakita nila ay nakakasindak. Hinihila niya ang mga pira-pirasong bahagi ng katawan ng kanyang asawa papasok sa bahay ng kapitbahay. Sumabog ang kwento sa internet. Iyon lang ang pinag-usapan ng lahat. Anong nangyari sa tahimik na nayon na iyon? Sino si Tarzom? At paano nagawa ng isang tao na paghihiwa-hiwain ang sariling asawa at subukang ibenta ito na parang karne sa palengke? Si Tarzom ay 50 taong gulang. Hindi gaanong kilala ang kanyang nakaraan, maging ni Yanti, ang asawang nasa edad 40. Ayon sa mga nakakilala sa kanya, siya ay tahimik, kalmado at masipag. Lumipat sila sa nayon kasama ang dalawang anak noong 2010. Sa panahon ng krimen, ang bunso lang nila na estudyante pa ang nakatira sa kanila. Si Tarzom ay kumikita sa pag-aalaga ng tupa. May ilan siyang tupa at kambing na ibinenta niya ng buhay o kinakatay para ibenta ang karne sa palengke. May maliit din siyang sakahan. Sabi ng mga kapitbahay, mabuti siyang mag-alaga ng hayop, maingat, magpakain, at madalas pa ngang kinakausap ang mga ito.
Masayahin daw siya, laging nakangiti, at bumabati sa lahat. Hindi siya mukhang taong isang araw ay pupukot ng ulo at ipipresenta ang asawa niya bilang karne. Pero malinaw, may matagal nang nabubuong problema. Hindi mayaman si Tarsum, may ilang alagang hayop, pero ang bahay nila ay maliit at payak, sapat lang para matirhan nila. Ang mga hayop niya ay higit pa sa kabuhayan. Ito ang bumubuhay sa kanila. At sa kabila nito, hindi inaasahan ng kahit sino na hahantong siya sa ganoong karumal-dumal na krimen. Hindi masyadong malinaw kung ano talaga ang trabaho ng asawa niyang si Yanti. Pero may isang bagay na kapansin-pansin. Sa kabila ng kanilang hirap, nagsikap ang pamilya na tumulong sa iba. Naaalala sila ng mga kapitbahay dahil sa paggawa ng maliliit na kabutihan at pagiging handang tumulong sa komunidad kapag may pagkakataon. Tungkol naman sa pinalawak na pamilya ni Tarsum, hindi sila nakatira malapit. Nakatira lang siya kasama ang asawa at mga anak niya sa baryo. At sa panahon ng kahirapan, tila ang paghihirap na lang ang naging tanging kasama nila. Ang pagpapalaki ng mga hayop at pagpupursige sa maliit na baryo ay lubhang nakakapagod. Ginugol ni Tarsum ang kanyang mga araw sa bukid, nag-aalaga ng mga hayop at kumakayod sa kung ano-anong trabahong pisikal, kahit ano para lang may maipakain sa pamilya. Pero nang magsimulang sumirit ang presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi pa handa ibenta ang kanyang mga alagang hayop. Kaya humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay. Sa simula, maliliit lang. Nanghihiram ng bigas, asukal, itlog, mga pangunahing kailangan. Pero kalaunan, pati iyon ay naging napakahirap para sa kanya. Nahihiya na siya. Doon siya napilitan lumapit sa mga loan shark. Ang mga taong magpapautang ng walang tanong kapalit ng napakalaking tubo. Nang dumating na ang panahon ng pag-ani at pagbebenta ng karne, umasa siyang kahit paano ay gagaan ang pasanin, pero kakaunti ang mga bumibili. Hindi rin kayang bumili ng karne ang mga taga-baryo. Hindi gumanda ang kanyang kita, kaya nangutang ulit siya. Utang na sinunda ng panibagong utang hanggang isang araw, lahat ay nagpatong-patong. Sa oras ng insidente, iniulat ng mga investigador na umabot na sa 100 milyon rupiya, halos 6,000 USD ang kabuang utang ni Tarsum. Para sa isang lalaking halos walang kita, para na iyong isang bundok nakakabagsak. Ang masayahing taong kilala ng mga kapitbahay noon ay nagsimulang magbago. Nawala ang kanyang ngiti, naging tahimik at lumayo sa mga tao. Sa likod ng saradong pinto, lumalakas ang mga bitak. Ayon sa mga nakatira katabi ng bahay nila, madalas nilang marinig ang sigawan sa loob. Malalakas na kalabog, parang may taong sinasaktan. Si Yanti ay nag-abot na raw ng tulong sa pamilya niya at kay Tarsum. Sinabi niyang iba na si Tarsum na may kung ano-ano nababasag sa loob niya. Ipinagpalagay ng pamilya na dahil ito sa bigat ng problema na kinakain na siya ng stress at kahihiyan. At sa kulturang Indonesian, ang bigat ng pag-provide ay halos lagi pa rin nakasandal sa lalaki. Siya ang inaasahang breadwinner at kapag hindi niya kayang gampanan iyon, pumapasok ang hiya, guilt at matinding stress. Paminsan-minsan tahimik, paminsan-minsan marahas. Sinubukan ng pamilya ni Yanti na kumuha ng tulong para sa kanya. Nakipag-ugnayan sila sa lokal na community health center, humiling na baka may pwedeng magsuri kay Tarsum. Baka mayroon siyang problema sa kalusugang pang-isipan. Sa kabutihang palad, tumugon ang mga health worker. Nagpunta ang mga doktor at staff sa bahay. Maingat nila siyang hinikayat at magpa-check up, pisikal at psikolohikal. Inisip ng pamilya na baka iyon na ang turning point at baka sa wakas makakuha sila ng sagot. Pero pagkatapos ng kumpletong pagsusuri, lumabas na normal ang lahat. Walang nakitang problema, pisikal o mental. Ayon sa health center, mukha siyang stable, pero hindi nila siya pinauwi ng walang tulong. Nagreseta sila ng gamot para sa anxiety at depression, umaasang makatulong kahit papaano. Sa loob ng ilang panahon, sumunod si Tarsum sa payo ng doktor. Umiinom ng gamot, walang naiulat na karahasan o kakaibang kilos. Nagkaroon ng pag-asa ang mga tao na baka nga problema sa mental health ang dahilan at baka sa gamutan ay unti-unti siyang gumagaling.
Pero biglang may nagbago ulit. Nagsimula ito nang may dumating na lalaki sa baryo. Matangkad, malapad ang balikat, mukhang isang maniningal ng utang. Hindi siya mukhang naglakad-lakad lang, halatang may pakay. Nag-ikot siya at nagtanong sa mga tao, nasaan si Tarsum? Hindi naman siya agresibo pero diretso, kaya may ilang nagturo sa direksyon ng bahay ni Tarsum. Ngunit habang papalayo siya, may kaba ang mga tao. Sinundan nila ng tingin. Ayon sa ilan, hindi ito kumatok ng mahinahon. Binangga niya ang pinto at sumigaw. Hinahanap ang pera. Malakas, maging ang halagang sinisingil 100 milyon rupiya ay isinisigaw niya. Doon lang na-realize ng mga taga-baryo kung gaano kalalim ang utang ni Tarsum. Nakakagulat iyon lalo na para sa isang taong nabubuhay ng payak. Pagkaraan ng ilang minuto at walang sumasagot mula sa loob, umalis ang lalaki. 3 araw matapos iyon, noong gabi ng Abril 30, 2024, nagpunta si Tarsum sa bahay ni Yoyo, ang hepe ng kapitbahayan. Walang usapan, walang inaasahan, hindi iyon gabing may ronda. Wala rin silang planong magkita. Kaya nang buksan ni Yoyo ang pinto, nagulat siya. Pinapasok niya si Tarsum at tinanong kung bakit siya naroon, pero hindi sumagot. Umupo lang, nakatingin sa sahig, walang imik, walang tinginan, tahimik lang. At saka siya biglang nagsalita, isang pangungusap lang. Pakialagaan ang bunso ko. Napatigil si Yoyo. Parang kampanilya ng babala ang lumutang sa hangin. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin noon, bakit niya iyon sinabi, kung may problema ba. Pero ang sagot ni Tarsum ay isang mahina at mapait na ngiti. Ayos lang ako, sabi niya. Baka pumunta ako sa Kalimantan. Ipiliwanag niya na may kaibigan siya si Tarsum sa Kalimantan na nag-alok ng trabaho. Tutulong sa paggawa ng isang fish farm. Baka raw iyon ang maging bagong simula niya. Baka gumaan na ang buhay. Maganda sana pakinggan pero may kakaibang naramdaman si Yoyo. May bigat sa boses ni Tarsum na hindi niya maalis sa isip. Tumingin siya sa mga mata nito, ramdam niyang may mali, kaya nagtanong siya ulit. Pinilit alamin kung may problema ba sa bahay. May hindi ba sila pagkakaunawa ni Yanti? Pero umiling lang si Tarsum paulit-ulit na sinasabing maayos ang lahat. Maya-maya pagkatapos ng insidente, nalaman ni Yoyo na dumalaw pala si Tarsum sa ilang bahay sa baryo ng gabing iyon. Pero hindi para magpaalam, hindi para pag-usapan ang bunso niyang anak, at inimitahan niya ang lahat ng tao na pumasok sa bahay niya. Sinabihan silang dumaan ng mga bandang alas 7 ng gabi dahil kailangan daw niya ng tulong. Hindi mapakali si Yoyo. Malakas ang kutob niya kaya nagpasa siyang puntahan si Tarsum. Paglapit niya sa bahay, hindi kapayapaan ang bumungad sa kanya. Sa halip, narinig niya ang sigaw ng isang babae at malalakas na kabog sa loob. Dali-dali siyang pumasok kasama ang ilang kapitbahay at ang nadatnan nila nagpalamig ng dugo sa kanila. Nasa sahig si Tarsum at ang sariling mga kamay niya ay nakabalot sa leeg niya. Mahigpit, pilit niyang sinasakal ang sarili, namumula ang mukha niya at hirap huminga at nanginginig ang buong katawan. Nasa tabi niya si Yanti, pilit hinuhugot ang mga kamay niya. Desperadong pigilan siyang patayin ang sarili. Kung hindi dahil sa kanya, baka tuluyan na siyang nawala. Halos mapasuko na nila si Tarsum, pero nang akala nilang kumalma na ito, bigla muling kumawala at mas naging marahas laban sa sarili. Tumakbo siyang diretsyo at iniuntog ang ulo sa poste sa loob ng bahay. Nakakakilabot ang tunog. Dugo ang tumaga sa ulo niya pero hindi siya tumigil. Lumagibi siya palabas ng bahay at buong lakas na binangga ang ulo sa metal na poste ng kuryente. Pagkatapos sa pader na gawa sa ladrilyo ng kapitbahay, isinubsob pa niya ang ulo sa isang batya ng tubig ulan at hinawakan iyon na parabang gusto siyang lunurin ang sarili. At parang hindi pa sapat, inundayan niya ng bangga ang sarili sa pinakamalapit na puno ng niyog. Gulo, histerya. Nagsitakbuhan ang mga tao, parami ng parami ang sumama kay Yoyo para pigilan siya. At matapos lamang siya mapigilan ng ilang kalalakihan, doon tuluyang huminto si Tarsum. Binalik nila siya sa bahay. Hinihingal, basang-basa ang mukha ng tubig, dugo at putik pero buhay. Pagtingin nila sa sugat, napagtanto nilang mas malala ito kaysa inaakala.
kaya agad nila siyang dinala sa doktor. Kinahapunan, nang medyo kumalma ang lahat, kinausap ni Yoyo si Yanti. Kailangan niya ng sagot. Ano ang nangyari? Bakit biglang sumabog si Tarsom ng ganoon? Ikinuwento ni Yanti na kinaumagahan pa lang, bigla raw nagalit si Tarsom, walang babala, nagwawala sa bahay. Binato ang mga gamit, inatake siya. At kalaunan, sinubukang sakalin ang sarili sa harap niya. Nang tanungin ni Yoyo tungkol sa mga chismis, tungkol sa malaking utang at mga nagpapatubos, aminado si Yanti na narinig niya rin iyon. Pero sabi raw ni Tarsom, kontrolado na ang lahat. Naibenta na niya ang kotse at nabayaran na halos lahat ng malalaking pagkakautang. Yung maliliit na natira, tinutulungan daw ng pamilya niyang bayaran. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, parang walang nangyari. Kalma si Tarsom. Naninigarilyo, ngumiti. Tumawa pa ng konti, parang bumalik sa normal. Pero sandali lang nagtagal ang normal na iyon. At umusad ang panahon patungong Biyernes ng umaga, Mayo 3, 2024. Sa baryo, maaga ang buhay. Pagsapit pa lang ng alas 3 ng madaling araw. Maaga pa lang may mga tao nang papunta sa palengke. Naghahanda para sa araw o namimili bandang 7:30 ng umaga. Si Yanti naman ay naghahanda para pumunta sa moske. Nag-aaral siyang bumasa ng Quran doon at pagkakataon din iyon para makipag-ugnayan sa ibang kababaihan sa komunidad, pero hindi na siya nakarating. Paglapag pa lang niya sa kalsada malapit sa kanilang bahay, inatake siya ni Tarsom. Naghihintay ito, may hawak na malaking kahoy. Hinampas niya si Yanti ng malakas at sinundan pa ng isa at isa pa. Karamihan ang tama sa ulo niya. Nabasag ang bungo, tumalsik ang dugo sa kalsada, sa lupa, pati sa katawan ni Tarsom. Tumunog ang pag-crack ng mga buto sa bawat hampas. At nang bumagsak si Yanti, dumudugo ang kanyang bibig, tenga at ulo. May isip mong tapos na iyon. Pero hindi pa. Sa halip na umalis, bumalik si Tarsom sa bahay. Lumabas siyang may dalang kutsilyo sa kusina. Tumayo siya sa tabi ng katawan ni Yanti sandali. Pagkatapos, umupo siya sa tabi nito at nagsimulang maghiwa. Una ang mga binti, sumunod ang mga braso. Ulit binti, braso hanggang sa mahiwalay ang bawat bahagi ng katawan mula sa kanyang katawan. Pagkatapos hinati pa niya sa dalawa ang katawan ni Yanti. Lahat ng parte, mga paa, kamay, ulo at katawan, ipinasok niya sa malaking plastik na bag. Yung uri ring ginagamit niya kapag nagkahanda at nagbibenta ng karning tupa sa palengke. At pagkatapos, nagbihi siya. Parang karaniwang araw lang sa palengke, pero sa pagkakataong ito, sa halip na tumungo sa palengke, naglakad siya sa paligid ng kabahayan nang aalok ng karne. May isang kapitbahay ang nakarinig sa kanya na sumisigaw, "Bili na karne ni Yanti." Sa una, wala nakakaintindi kung anong ibig sabihin noon. Pero isang lalaki, nagduda sa tuno at sa bag na hawak ni Tarsom, ay tumawag kay Yoyo. Sa simula, akala ni Yoyo, kagaya lang ulit ito ng dati. Baka sinaktan lang ulit ni Tarsom si Yanti. Pero nang makita niya ang dugo, ang bag, at ang kalmado, walang emosyong mata ni Tarsom, alam niyang iba na ito. Kaya hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya ng buong bilis papunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Iniwan niya si Tarsom na nakatayo malapit sa sementeryo ng baryo. Hawak pa rin ang bag. Hindi nagtagal, matapos tumakbo si Yoyo, may isa pang taga-baryo ang nakakita kay Tarsom. Sa pagkakataong ito, nakaupo si Tarsom sa tabi ng post-ronda, ang lugar kung saan nagtitipon ang mga lalaki sa gabi. Hindi lang siya basta nakaupo, may hinihiwa siya. Lumapit ang lalaki, sa una curious lang, hanggang sa makita niya kung ano ang nasa kamay ni Tarsom, isang binti ng tao. Hawak ni Tarsom ang binti sa isang kamay at kutsilyo sa kabila. Kalmado niyang hinihiwa ang laman para bang karaniwan lang na hayop ang binabartolina. Napahinto ang lalaki. Nanlamig ang dibdib niya, may sumigaw, at sa ilang sandali nagkagulo ang buong baryo. May mga tumatakbo, may nagvivideo, may umiiyak.
Nang mapansin ni Tarsom na pinapanood siya, hindi siya tumakbo. Sa halip, hinila niya ang mga parte ng katawan papunta sa isang bahay, nag-iiwan ng bakas ng dugo sa lupa. Dumating ang mga pulis pero hindi naging madali ang pag-aresto. May hawak pa rin kutsilyo si Tarsom. Iwinasiwas niya ito sa sinumang lumalapit. Sa isang viral na video, makikitang sinasagupa siya ng sundalo, pilit pinapadapa. Sinabi pa ng opisyal sa isang panayam, pwede akong napatay kung nanalo siya sa pakikipagbuno. Habang hinuhuli siya, sumisigaw si Tarsom nang gagalaiti, kumakalmot, pilit umaalpas parang hayop na naipit. Sa huli, wala nang choice ang mga tao. Kinarga nila siya, kinaladkad, papunta sa sasakyan ng pulis. Dinala si Tarsom sa Siamis District Police Station para sa investigasyon. Sa una, wala nakaabot sa kanya. Ayaw makipag-usap, umiiyak. Nagsusolo sa selda, paulit-ulit na tinatanong, nasaan ang asawa ko? Minsan tulala lang siya, nakateteg sa rehas, parang may naghihintay sa parusang hindi niya kayang unawain. Unti-unti, nagsimula siyang magsalita. Sa isa sa mga unang interogasyon, bago pa makasagot, napahagulhol mo na siya. Doon naliwanagan ang mga investigador sa nangyari. Ayon kay Tarsom, nagsimula lahat sa isang pag-aaway tungkol sa pera, utang, presyon, at may kung ano-anong pumutok sa loob niya. Inamin niyang siya ang pumatay kay Yanti. Noong May 5, 2024, formal siyang kinasuhan sa ilalim ng Artikulo 338 at 340 ng Indonesian Criminal Code, premeditated murder, maaaring parusahan ng habang buhay o kamatayan. Pero habang nasa detensyon, napansin ng pulisya ang pabago-bagong estado niya. Minsan kalmado, minsan biglang nagwawala, binabangga ang ulo sa pader, sinisipa ang rehas, parang pendulum ang mood swings niya. Dahil sa pag-aalala, hiningi nila ang full psychiatric evaluation. Ipinadala siya sa psychiatric ward sa loob ng 14 na araw. Paglabas, nag-conclude ang mga doktor na mayroon siyang malubhang mental disorder, sapat para sabihing hindi siya criminally responsible. Inalis ang criminal charges. Noong September 4, 2024, inilipat siya sa Marsuwiki Madi Hospital sa Bogor para sa pangmatagalang gamutan. Umaraw raw ang kanyang kondisyon, pero nang kumalat ang balitang posibleng makabalik si Tarsom sa baryo, mariing tumutol ang komunidad. Kaya nagpasya ang mga otoridad na ilipat siyang muli ngayon sa Centra Pala Marta Rehabilitation Center sa Sukabumi noong September 20, 2024. May mga bulong ng pagkatapos ng rehab, ililipat siya sa social welfare facility para sa mga taong may psychiatric disabilities. Pero lampas doon, hindi na nasundan ang kanyang bakas. Hindi na alam kung nasaan siya ngayon. Ang mga video noong araw na iyon, si Tarsom naglalakad na may hawak na parte ng katawan ng asawa, kumalat sa buong Indonesia, yumanig ang bansa. Pero habang ang publiko'y nabibigla, may dalawang inosenteng bata ang naiwan. Mga batang ngayon tinatawag ng iba na anak ng mamamatay tao. Lumipat sila sa kamag-anak, sinusubukang magsimula ulit, kalimutan ang lahat. Pero sa isang baryong magkakakilala ang lahat, hindi madaling makalimot, nagbago ang buong buhay nila. At patuloy pa rin pinag-usapan si Tarsom para sa ilan. Isa siyang malupit na salarin. Para sa iba, isang taong nangangailangan ng tulong. Sumisigaw sa sakit bago pa ang krimen pero walang nakinig. Paano ito nangyari? Sa totoo lang, ginawa ng pamilya niya ang tama. Tinawagan nila ang local health center, pumunta ang team sa bahay nila. Maingat nilang hinikayat si Tarsom na magpa-check up at pumayag naman siya. Pero lumabas na normal ang results. Dahil sa maraming rural areas, limitados ang mental health screening. Kulang sa staff. Walang sapat na training ang mga doktor at kung walang obvious psychotic symptoms, maraming kondisyon, depression, paranoia, personality disorders ang hindi napapansin. Dagdag pa ang kultura, ang mga lalaki inaasahang matatag, tahimik, hindi pwedeng masyadong apektado. Kaya ang sinyalis ng tuluyang paghihirap, hindi napapansin. Ang galit, nahuhusgahang masamang ugali. Ang pag-withdraw, pagod lang. Ang kakaibang kilos, hayaan na muna. Hanggang sa huli na ang lahat.
Kaya ang kasong ito ay isang malungkot na halimbawa kung paano ang hindi nagagamot na mental illness, kahirapan at stigma sa lipunan ay pwedeng humantong sa trahedya. Ano sa tingin niyo? Ito ba ay kwento ng kasamaan o pagbagsak ng isang tao at ng sistemang dapat sanay sumalo sa kanya? I-comment nyo sa ibaba. At kung napaisip ka man kahit sandali dahil sa kwentong ito, kumustahin mo ang isang tao sa paligid mo. Dahil minsan, ang mga pinaka nangangailangan ng tulong, sila ang hindi marunong huminga nito. Yan ang kwento ngayon. Salamat sa panonood.